kayong kamustahin guys kasi alam niyo na, we've been, parang tagal na natin hindi nagkakasama. Wow. Kailan lang. Ang hirap naman tong mga to. I think sobrang draining. Sobrang Really tiring. Ako, hindi ko siya na-feel nung start ng college. So, parang na-culture shock ako. Ganito pala yun. Na kailangan talaga natin ng friends. Mahirap talaga na mag-isa ka sa college. Pagbalik ko sa Cagayan, magka-college na ako. I need to step up. Isa din yung existential crisis kasi Ang hirap makahanap ng right circle of friends. sobrang important talaga na magkaroon ka ng good relationship to your classmate. So, life is all about learning naman. And you have to ready yourself. Kasi it's about how we perceive that situation talaga. Ano yung mga bagay na ginagawa natin? Na-cope up niyo na? Na-cope up niyo na po. Pero, we're saying a lot, pero hindi siya yung like literally na... Compare nung high school na daily tayo ng picture. So, it's really different now, di ba? Yeah. It's really different now. Kaya gusto ko kayong kamustahin. Tsaka napapansin niyo ba, nung high school tayo, parang bilis ng panahon, ngayong college, sobrang tagal. Totoo. Ng pag-move. Totoo. Ako, bakit kakaiba sa akin? Parang ang bilis. Mas mabilis. Di ba? Ang bilis sa akin. Sa akin ang bilis. Natatagalan ako. Like first sem lang last time, ngayon second sem na. Di ba, like, ako Like mabagal last sa time akin. nag-excel ka pa ngayon, nawawalan ka na ng gana. Ako lang, nasa high school pa lang ako. Also, ganito, to make it short, describe your college life now in 2 words. Surviving and coping. Yun, I think sobrang draining. Sobrang draining. Grabe. Ikaw, wait. Super chill lang talaga. Wow, super chill. Sana all. Really tiring. Ang arte. Ang arte ng pagkasensya. Boys, okay. So, yun nga, a lot of elements of fries. Tignan nyo naman. Ano mo? Tignan nyo guys ha. Paano yan makikita? Si Bensi ngayon, we're doing podcast pero he's doing something else. Guys, nagre-review. Kasi may quiz mo. At saka ayun pa pala guys, gusto ko lang isingit yun. Gusto ko lang isingit to kasi ang weird na kapag nagkakasama tayo right now, meron tayong kanya-kanyang ginagawa. Alam nyo ba, one time guys, pumunta kami ng, ano yun, Peria? May nagre-review. Ang galing. Like parang, ha? Dala ng book, Yes, may dala silang books, gano'n. So, parang, laptop. We have our own priorities. Kasi oo. Yeah. Kahit magkakasama kami, may iba-iba kaming ginagawa. So, parang, it's really not like before. It's not giving. Wala, balik tayo dun sa towards. Yun yung akin. Parang, anong tawag dun? Ano, nakalimutan ko tuloy kung ano yung describing ko. Turning point sa Turning point. Turning point. Hindi kasi parang, di ba, napapansin niyo ba yun na parang, oy, kayo ba, nung college kayo, nung start ng classes niyo, parang na-feel niyo ba na huy, grabe, college na pala. Hindi. kasi nung Habang nagpe-play yung tatak CS. Kasi sa amin, tatak, CS. Hindi. Ganun. Na-feel ko lang siya ngayong second sem. Second sem. Kasi di ba lagi ko reklamo sa iyo? Kasi nung sa akin naman, nung first year ako, parang gusto, kasi, I mean, nung grade 12 pala ako, sabi ko, parang gusto ko na mag-college, ganun yung mindset ko. Nung ngayon nasa college ko na, ayoko na. At saka alam mo, no, first day of school, gusto ko pabalik-balik sa school, kasi yun nga, yung environment, ngayon sawang-sawa na ako. Yan nakakapagod sa Si school. Di ba? Bawal mag-drop ng name. Department mo. Wag tayo mag-drop Huwag kayo mag-drop ng name ng school, sorry. Oo. So, i-disregard natin dito. We're focusing on our, ano yun? Yeah. Bakit? Naka-PE uniform. Ay, oh my God! Pero hindi naman, wala naman akong sasabihin sa kasi college is really college, really tiring naman yun kahit anong Lahat naman ng college. school actually. Yes. Oo. Mapipili So, mo lahat naman yun magagana tayo. Lumodoble lang. So, yun yung nyo ngayon. Yung, pero, so hindi nyo na-feel, yung iba na-feel nila. Ako, hindi ko siya na-feel nung start ng college. Na-feel ko siya nung nag-reminisce ako sa memories ko nung grade 12. Ay, oo nga, no. Di ba, may at some point, merong part sa life niya na, na-miss ko yung... Mag-stop na ba ang podcast na ito dahil mag-relapse pa muna. Oo, like, Diba? ang iyong paghinga, bumalik ka na sa akin. Parang hindi, wait lang, actually parang hindi naman para sa akin, parang kay Van naman. Yung Janice. Ay, grabe yun.
Yung ano yun? Yung Janice, nakalimutan ko yun. Yung dilaw yun, di ba? Huwag magtaka. Grabe, alam niyo. Yung dilaw. Ano yung Janice? Huwag magtaka. Yun pala. Hindi, iba yun. Sumugal ka ng 10 minuto. Ikaw at ako. Hindi, iba yun. Yung sumugal ng 10 minuto. Ganon siya. Yung tayo naman muna. Tayo naman muna. Like, super, nung inintroduce sa akin yun ni Hannah, pinakinggan ko, grabe yung iyak ko that time. Eh, bakit nandito na tayo? Balik tayo sa college life, no? Balik tayo sa college life. Pero, doon sa pagpasok nyo sa college, ano ba yung parang mga challenges na na-encounter natin nun? Kasi ako parang, napansin ko, syempre, una na yun yung, yung you're into new environment. So, parang hirap mag-adjust sa bagong environment na yun, di ba? Magkaiba yung talaga, environment sa high school tapos sa college. Sobra. Sa ano, There are people na kailangan mo na lang plastikin. Which is true naman. Which is true, kasi that's how it works. That's how like... School namin para ka lang ring hindi ko alam kung ako lang yung nakaka-feel, pero parang nasa high school settings ka pa rin, though iba na yung level ng education, pero parang yung environment, nasa high school ka pa rin. Ganun pa rin. Ganun yung nafe-feel ko, ewan ko lang sa iba. Ikaw ba, Van? Ikaw? Ano? Dun sa environment mo, okay ka naman mag-adjust? Nung una, syempre, nung una is lagi ako nakikisama, pero habang tumatagal, kumbaga, doon ko na nakikita yung toxic na Kaya ngayon, minsan sa nung unang circle of friends ko is lumayo ako kasi masyado silang toxic. Pero ngayon, meron na akong nahanap na katrio ko dun. Shout out kay Ayun nga. Sige. Pero, even naman high school, may mga toxic pa rin, di ba? Pero Kahit naman high school. Iba kasi ang layo kasi ng difference ng una tsaka ngayon ko. Saka ngayon, parang kailangan mo sila Getting to know each other. Siguro isa din sa factor kung bakit mo yan nafe-feel kasi lumayo ka sa talagang main friends mo. Kasi nagkawatak-watak. Kaya nung ngayon, iba na yung ugali ng mga na parang na-culture shock ka. Nakala yung term doon, na-culture shock ako nung pagpasok ko sa college kasi sabi ko, syempre kasi nasanay ako na kayo yung kasama ko alam ko na yung interest nyo, alam ko na kung ano yung mga... Oo, alam ko na. Those are the things that we're used to. Parang ganun. So, hindi ko alam kung paano ko iti-take yun, yung mga na-encounter ko nung nag-start ako sa college. Kasi, para kasing nakasettle tayo pero hindi naman tayo nagsisettle for less na nakasettle lang tayo. We're just, nasettle kasi tayo sa isang parang culture, sabihin na lang natin culture sa friendship natin na hindi natin alam. 'Di ba? Na ganun din na ganun yung culture sa iba. So parang na-culture shock, ganito pala yun. parang malaking transition na hindi natin in-expect. Oo. Doon, alam nating mangyayari, pero hindi natin alam na ganun yung impact. Oo. Yung mahirap. Tapos ngayon, sa college na, yung pagbibuild talaga ng relationships, mahirap na kasi magkakaiba talaga kayo ng ugali. Oo, super. Super magkakaiba. Like before, unlike sa atin na kilala na natin yung isa't isa Doon kasi parang napunta ka sa isang place na lahat is stranger. Yes. Na kailangan mong kilalanin yung bawat isa para alam mo kung paanong way ka makikimingle sa kanila. Oo. So, kaya nga Connection. parang wala kang choice kundi yung sarili mo sa iba. Kahit nahihirapan ka, di ba? Wala kang choice Wala kang choice. Kasi kung nandyan ka lang, wala. Parang ganun. It's required to involve yourself with them. Kasi di ba sabi nga nung mga nung nag-start tayo ng college, di ba nung grade 12 sabi na kapag kailangan mo ng friends to survive college, parang gano'n. Kasi yung mindset natin, need natin ng kaibigan para makasurvive tayo. Yun. Parang gano'n yung mindset natin nun. Which is ginagawa naman natin talaga, which is true, na kailangan talaga natin ng friends. Mahirap talaga na mag-isa ka sa college. Pero hindi naman mag-isa na dedepende ka doon, di ba? It's just that meron ka kasing people na nakaka-relate sa'yo. Just like now, di ba ngayon, kapag nag-uusap-usap tayo, syempre iba't iba na tayo ng courses, iba't iba tayo ng schools, hindi na tayo nakaka-relate sa mga rants natin minsan. We're just here to listen, pero hindi tayo nakaka-relate. Kaya somehow, kailangan din natin ng mga tao na makaka-relate talaga directly sa'yo di ba? Hindi, iba kasi sa akin kasi ni-ready ko na sarili ko.
Kasi alam ko na pupunta na tayo, at some point, pupunta na tayo, tatakakin talaga natin college kahit anong mangyari, pupunta talaga tayo dun. So, nung, di ba, nagbakasyon ako before Baguio, dun pa lang, dun ko na sinabi na, pagbalik ko sa Cagayan, magka-college na ako. I need to step up, I need to work harder, then, kasi nung senior high school, literal na walang ginagawa. Like as in, lalo na kaming tatlo lang kami, tapos sa room, kahit merong quiz, hindi kami yung review. And, ngayong college, ganun pa rin ako, ewan ko paano kung gagawin na yun. So, parang, chill pa rin, kaya sinabi ko sobrang chill lang yung college ko, kasi hanggang ngayon, di pa rin ako nagre-review to the point na, layo-layo ka na sa chapter na meron kami. Kaya, yun yung sinasabi ko, sobrang chill. Oo, ito ba na yun? Doon na natin maipapasok yung... Di ba, na-feel nyo rin ba yun na gusto mong mag-start to do something new pero hindi mo alam kung kailan at saan or paano ka mag-start? Isang factor din ata yan, di ba, pag ipasok din sa topic kanina, yung existential crisis. Kasi parang napasok ka sa bagong environment tapos di mo na alam kung ano yung tinatahak mo. Ganun. Kasi hindi wala ka nang kasama na nag-share kayo ng interest, ng mga, yung topics na gusto, yung dun ka talaga nakaka-relate, ganun. Kaya dun din na, yung isa rin sigurong factor yan kung bukod sa na-overwhelm ka sa pile ng mga kailangan gawin, isa din yung existential crisis kasi parang need mo munang alamin kung para saan ba talaga yung ginagawa mo kasi dun nawala nung nag-college ka na biglang bagong environment na naman, oh my gosh, tama pa ba itong ginagawa ko? Tama ba itong school na pinasukan ko? Tama ba itong program na pinasukan ko? Ano ba yung dapat ko talagang gawin? Parang ganun. Yun nga. In relation to what she said, kasi parang ngayon, feel ko na para akong naliligaw sa isang lugar na hindi ko alam kung ano yung tamang daan. Like, why am I here? Parang ganun yung naiisip ko palagi every night talaga na bakit ko ba pinasok to? Never in my life, nagkaroon ako ng interest dun sa tinahak ko. Pero, it's a matter of making a sound and practical decision talaga. Yeah. Totoo yun. At saka acceptance na din. Yes. You have to accept that you're in that situation na Magagawa, pinili mo yan. Oo, pinili mo yan. You're in that. You choose that path. You have to do something to go with that path. Kaya sa akin nun na parang kapag nagkakaroon ako ng thoughts na ganun, like, binabalikan ko yung sarili ko nung time na I was so desperate to have this. Na sobrang desperada ako na every morning nagpe-pray ako ng Lord, sana makapasa ako dito sa course na to. Ganon, lagi kong binabalik-balikan yun hanggang sa parang, okay, pinili ko to, walang na-measure sa akin na piliin to, ginusto ko to, kaya like paninindigan ko to, ganun yung nangyayari. Sa akin naman sa school, ganyan din yung kasi nung pinili ko yung, pero walang pagsyano sa school. Kasi okay naman yung school, pero yan sa akin lang na kung parang hindi ko na-feel na sobrang nag-fit ako sa school na yun, parang ganun. Pero okay, noong una talaga, okay naman siya sa akin, pero as time goes by, parang kina-question ko kung para dito ba talaga ako. Pero more on takot siguro. Kasi yung program na pinipili ko yung program na pinili ko, sobrang strict dun when it comes to yung passing grade, ganun. Kaya yun yung kinakatakot ko na, what if mag-fail ako, kaya siguro as early as now, parang mag-transfer na ako para hindi dumating sa point na bumagsak ako, tapos dun lang ako mag-transfer. Pero at the same time, iniisip ko, paano ko malalaman na kaya ko kung hindi ko tinry. Yes. Kaya matter of acceptance lang talaga na yan. At saka, nung time na namimili ako ng school, pinili ko lang rin naman talaga yung school na to, kahit na sinabihan ako ng ate ko na, dito ko na mag-aral dun sa dati niyang school, ganun. Dito ko na mag-aral kasi nagado ganyan. And then, nung time na inopen ko pa yun, sinabi pa sa akin, I told you so, gano'n. Pero, yun nga, acceptance na lang. At saka yung parang, yung dedication mo na ipagpatuloy na lang kahit na, kasi pinili mo yan eh. Kaya dapat kahit hindi mo na nagugustuhan kung anong nangyayari ngayon, panindigan mo. Kasi parang yan din yung part ng adulthood eh. Di ba yung part ng adulthood is yung responsibility yan, yung accountability mo sa mga decisions mo sa buhay. Eto, wait lang. Doon pala sa
di ba yung sinasabi ni Hannah na decisions? That's why decision making is really important. Pero, ngayong college, dun ko na-figure out na sa decision making kasi hindi lang siya you're looking sa mga possible things na pwedeng mangyari. It's on how we handle those things na pwedeng, those factors na pwedeng maka-apekto dun sa decision mo. Kasi hindi pa rin natin alam kung anong pwedeng mangyari. Yeah. So, sa decision mo na yun, pwedeng alam mo kung ano yung mga possible things na pwedeng mangyari. Pero, hindi mo pa rin masabi kung ano yung mga bagay na mangyayari. Yeah. Hindi, unaware ka pa rin So, it's a matter of so decision making, it's a matter of taking responsibility to it. At saka resilience. Yeah. Oo. Hindi lang siya to know or to have plans. Taking responsibility talaga. So, in a relation to them naman, sa akin kasi, nung pinili ko tong course na to, kasi I chose this course kasi andito yung passion ko, yun yung mindset ko nung una. Pero nung nandun na ako, parang lahat ng mga interest, yung mga passion ko biglang nawala. Para nawala na lahat sa akin yung interest nyo. At some point nang pumasok as in naisip ko rin na mag-shift ako ganun kasi parang wala na yung parang passion, yung passion ko dun sa course na yun. Kung baga nandun kasi lahat yung mga skills ko. Pero nandun ako as in nawala talaga. Yun nga, yung sabi nga andun ay acceptance na panindigan na natin yung path na pinili natin. So yun lang hanggang ngayon syempre hanggang ngayon ina-accept ko na lang at yun nga ginagawa ko na lang yung best ko para ma-survive yun. Kasi kapag if mag-shift pa ako, yun nga sarili ko lang din mahirapan. Kasi yung mga factors ang sa akin is unti lang naman kumbaga yung kino-compare ko lang sarili ko sa iba. In terms of skills kasi sa amin, alam mo yung feeling mo na alam mo mataas ka na, pero hindi pala. Nung nandun ka na, kumbaga nandito sila. Ganon yung feeling ko dun. Sa akin nga, feeling ko sa course ko ngayon, ako yung pinaka-bobo. Alam mo yung sila Gina G, sila sa resi, tapos ikaw tatahimik ka na lang sa gilid kasi hindi mo alam yung pinagsasabi nila. Doon nag-excel naman ako sa course na pinapasok ko. Pero yun nga, nawawalan ako ng as in nung kumbaga nung first sem, andun yung momentum pero ngayon wala na. Kumbaga habang tumatagal is nawawalan na ako ng wala na yung fire ko dun sa course na yun. Bakit kaya? Ewan ko rin. Add ko lang rin. Recently lang na nangyari ito sa akin. Yung sinabi ni Van na nawala yung fire sa akin. Like na-feel ko yun, like literal nung first sem. Grabe yung pag-excel ko, dahil to the point ako lahat na nagre-recite ako, lahat ng gumagawa. Kasi gusto ko, kaya alam ko yung ginagawa ko. Then recently, nawalan ako ng passion sa accountancy. And yung to the point na okay lang yung score ko na 1/3 out of 1/3 dun sa totoong score, dun sa okay na sa akin kahit kalahati lang ganun. Then one time, may nakita akong kaklase ko na umiyak dahil mas mataas pa siya sa akin Mas mataas pa siya akin. Nung nakita ko siya na umiyak, grabe po. Grabe. Grabe. Ganun yung score niya, mas mataas sa akin pero iniiyakan niya. So parang sa akin, anong meron sa akin na bakit di ko kayang taasan pa itong score ko nito. Tapos siya iniiyakan niya kasi ganun ang score niya. So parang nahiya yung sarili. Parang nahiya ako sa sarili ko na parang okay lang na na-score yung ganito yung score ko kasi ganito naman yung program ko kasi sa tingin naman na karamihan ng tao mahirap naman talaga, so okay lang na ganito yung score ko. Tapos dun sa taong yun umiiyak siya kasi ganun yung score niya, which is mas mataas sa akin. So parang biglang nabuhayan ako na mag-review to the point na kanina nag-review lang rin ako, nagbasa ako din. Iniisip ko talaga yung girl na umiyak tapos sa akin chill lang. So parang nag-reflect ako sa action ko na bakit ito yung sinimulan kong course. Kasi in the first place, hindi ko naman talaga dream program to. Kasi goal ko lang sa buhay is maging financially stable. Yun lang talaga goal ko, wala akong specific na program na gusto. Kahit to the point na pinapapili ko parents ko kung anong gusto nyo para sa akin. And kung anong gusto nyo sa akin, yun na yung akin. Kasi I believe in myself na kaya ko lahat. Yun yung ganun ako kayabang before grade 12 kasi alam ko na hindi pa ako nagpuput ng effort sa ginagawa ko. Hanggang sa masanay na hindi ako nagpuput ng effort. So parang ganun lang na Then
reason din na pa hindi ako nagpuput ng effort. Kasi takot ako na kung nagput ako ng effort, takot ako na baka hindi yung effort ko na lahat ng binigay baka hindi lang rin mapupunta sa gusto ko na goal. So yung kinakatakutan ko na, what if nag-review na ako totally tapos ganito lang pala score ko. What if ganito lang pala ako. Lalo na yung pressure na sa akin na nandito na meron ka sibling na nakagraduate naman na ganun. Pero lahat ng pressure na sa'yo. So ganun yun na, kasi ganun yung pinagyabang ka ng parents mo na ikaw yung ng pamilya. Yung last card So parang ang hirap na parang no choice ka talaga ganun sa sitwasyon mo na need mo talaga mag-excel kahit pagod ka na kasi no choice ka naman talaga. So yun lang talaga. And going back to sa part, like biglang nabuhayan lang talaga dahil doon sa classmate ko na umiyak. Like grabe talaga. Kasi may mga factors talaga na makaka-apekto rin sa performance mo sa school di ba? Grabe katamaran lang bigla. Oo, like, di ba? Katamaran. Ay, katamaran. Feel ko pare-pareho tayo, katamaran. Alam nyo kasi, meron kasi tayong like stages of change, di ba? Ayun yung sinasabi ko kanina na stages of change. Then kasi sa 5th stage natin, yung last stage. Ang last stage lang yan is hindi yung stage na nag-change ka na totally. It's the last stage to that is maintenance. So, bakit siya maintenance? Kasi yun yung last stage mo na is maintenance. Kasi you have to maintain that. Kasi i-build mo yung discipline na ipon mo from those different stages na pinagdaanan mo. So, yun pala yung last stage natin. Na maintenance lang siya. Hindi ka totally nag-change. You have to maintain that certain or kahit onting change lang, you have to maintain that. So, siguro yun yung kulang sa atin. Wala tayong maintenance stage. Habit. Lagi mo balik sa stage 1. Ano yung stage 1? Yung stage 1 kasi dun is pre-contemplation pa lang. Ano yun? Yung stage 1 kasi dun is parang wala ka talagang intention pa. Wala ka pang intention to do that change. Ganon. Kasi may balak ka. Oo. May balak ka na. Stage 2. Preparation, gano'n, basta yun. Pero doon lang ako so maintenance pala yung last stage natin. You have to maintain that certain thing na binago mo sa sarili mo. Hindi yung nagbago ka na talaga. Kasi may factor pa rin na relapse doon. At saka it's all about consistency talaga yun. Kasi, di ba parang meron yung mga practice na kapag, parang kunyari 21 days of before mag-change, ganon. Kasi, di ba, hindi agad-agad na maano mo talaga yun. Kasi, parang yan kunyari, yan yung ginawa mo, tapos magiging habit na siya kapag pinagpatuloy mo dahil sa consistency. Tsaka ang importante dyan is nalalaman natin yung mga different factors na nakaka-apekto sa atin. Yun nga, kapag yun nga yung meron na sa atin yung consistency, syempre, yung pressure is mas nagle-level, yung tumataas na. Yun nga, parang kapag nandun na tayo sa part, natatakot na tayo mag-fail, gano'n. Sa failure, takot na tayo sa failure. Yun. Kasi may set na tayo, may sinet na tayo ng standard. Yung failure, kumbaga papasok na yung failure sa atin na natatakot na tayo na magawa yun. At saka yung what if, ginawa ko naman yung lahat pero hindi pa rin kaya. Yun lang kasi. Base sa sinabi ni Sherwin kanina, ngayon ko lang na-realize na oo nga, siguro kaya hindi ako nagre-review kahit na hindi ako pinapaniwalaan na hindi talaga ako nagre-review. Kasi natatakot ako na pag nag-review ako tapos mababa pa rin yung nakuha ko. Parang yun yung nangyari sa akin. Parang pagsisisihan ko, bigla ko mapapaisip na, nag-review naman ako. Siguro ayoko dumating sa point na i-question ko yung sarili ko kung ano yung mali sa akin. Na ginawa ko naman yung lahat, bakit hindi pa rin kaya. Parang mas relieved ka pa na hindi ka nag-review. Oo, guys, hindi ako pinapaniwalaan na hindi talaga ako nag-review kahit na hindi talaga ako nag-review. Pero, di ba? Kaya mas sino-choose mo na lang na, you know what, gawin mo kung anong kaya mo nang gawin. Mas okay pa na isipin kasi go with the flow. Kasi okay yung score mo, di ba? Alam niyo nangyari sa akin yan, grabe. First ever practical exam ko sa college, 0. Sobrang sabi ko, gosh, oh my God, naiiyak ako. Sige. Hindi kasi, alam niyo, nung time na yun, buong gabi ako hindi natulog. Lahat ng chapters pinag-aralan ko. Anong subject yun? Anatomy and Physiology. Mahirap naman siya. Practical exam. Yes, parang 5 seconds ang interval nyo para mag-move. Sobrang hirap. Pero kasi,
confident ako sa sarili ko noon na nag-aral talaga ako. Nag-aral talaga ako. Hindi ko talaga siya tinulugan. At saka I know na nung time na yun, I know what I am doing. Pero kasi, paano ko na zero? Dahil lang sa numbering. Yan talaga. So sabi ko, oh my gosh, Lord. Parang nung time na yun, dun ko na parang binulungan ako ni Lord na parang binulungan ako ni Lord, sabi niya, na kasi hindi naman most of the time kailangan i-give mo yung all mo. Kailangan bigyan mo pa rin ng rest yung sarili mo kasi mayroon pa rin mga factors dyan na kahit ginawa mo yung lahat, hindi mo pa rin siya magiging ganun ka-big yung effect niya. So, sabi ko yung time na yun, siguro nga parang nagiging cruel na ako sa sarili ko masyado. Na hindi na talaga ako natutulog. Minsan hindi na ako, nakalimutan ko na kumain kasi yun na iniisip ko kasi parang alam niyo yun sa college na ang nakaka-guilty na pumasok sa school na wala kang alam. Wala ka na. Diba? Parang ang weird na papasok ko sa school na wala kang binasa kagabihan. So, yun yung sabi ko nun, ay siguro masyado ako nagiging cruel sa sarili ko. Siguro I have to go with the flow na lang. Sabi ko. Kasi hindi mo naman kailangan masyadong i-prove yung sarili mo. Kasi parang, you just prove yourself to yourself. Yeah. Hindi mo na kailangan na kasi minsan ang hirap kapag may expectation sa ibang tao, di ba? Yun yung nakakatakot kasi sa atin minsan, di ba? Aminin nyo, na, baka may isipin nila, galing-galing ko nung tapos Bigla kang bumagsak. Oo, ganun. Pero hindi naman kasi kailangan na lagi kang nasa taas. Hindi kailangan na lagi ka nasa taas. Kaya siguro ganun. Kaya siguro sa ngayong college, parang yung image na pinapakita ko sa kaklase ko, hindi ako masyadong nag-excel. Yeah. Dahil dun, dahil takot akong mag-expect sila sa akin na yun nga na may Tapos hindi mo ma-reach tapos yung... hindi kayang i-satisfy yung iniisip nila tungkol sa'yo. Tapos, ang parang reflection ko dyan sa parang na-open na topic na to, yung going out to your comfort zone talaga. Kasi kung comfort zone ko is yung wag na lang mag-review para hindi siguro ngayong midterms ang parang pinaplan ko pero sana hindi lang mag-remain na naman as plan is parang i-embrace ko kung ano man yung result kung magre-review talaga ako. Kung nag-review ako tapos mababa pa rin nakuha ko, then so be it. It is what it is. At least, ang mas maganda, tsaka nag-effort ka. Alam mong nag-effort ka, bumagsak kang nag-effort kesa yung lagi kong iniisip na parang mas mataas pa sana nakuha ko kung nag-review ako. Kasi parang yun yung laging naaano sa akin yung guilt, yung regret na sana nag-review ako para mas mataas kasi mas kaya ko pa sanang mas mataas kung nag-review lang sana ako. That's parang the contemplation stage ng change. Diba? Ang contemplation stage na yan. Kasi nakikita mo kung ano yung mga possible things na pwedeng mangyari kung in-implement ko tong change na to sa sarili ko At nakikita mo na yung pros and cons. Kung kinontinue ko lang yung ganitong mindset, mag-grow ng yung parang hate sa sarili ko. Kasi i-hate ko siya na bakit ka ganito. Kasi ngayon pa lang naiisip ko, bakit ka ganyan kasi kung ginawa mo lang sana to. Diba? Ito pa, isang napansin ko ngayon sa life is ang hirap kalabanin ng sarili. Sobrang hirap kalabanin ng sarili. Kasi nga, wala tayong disiplina. When it comes to discipline. Diba? True. Minsan sinisisi ko dapat pala sa gantong school ako nag-high school para pero okay naman yung school natin nung high school pero sana mas iba pang school para na-invite sa akin yung dito yung parang discipline sa pag-aaral. Pero wala din yung iniisip ko kahit naman siguro kung nag-transfer ako sa ibang school kung ganito pa rin ako, wala talaga kasi nasa sarili mo talaga. Change starts from within. Totoo. And paano yun? Discipline. So, yun yung kulang sa atin. Sarili mo talaga. Disiplinahin mo muna. And yun yung nakakatawa kasi alam mo na ngayong factor, ang hirap pa rin i-implement sa Alam mo na kung ano yung mali. That's the challenge. That's the Kung challenge. paano mo mako-convince yung sarili mo na gawin, di ba? Nagawin talaga yung ganito. Yun yung mahirap problem ko ngayong college. Kasi, kasi di ba, actually,
common naman to. Even nung high school tayo, mahirap pa rin siya i-control, i-manage. Ano yun? Time management. Time management. Wala akong time management. Time management. To be honest, mas madali mag-build ng time management compare sa discipline. Oo, totoo. Wala rin akong time management. Paano ko mabibigyan? Hindi, actually, paano mo mamamanage yung time? Mahilig ako gumawa ng list. And nafa-follow ko naman yung list na yun kasi nakikita ko. Yun yung maganda sa akin na nafa-follow ko yung time. Ang problema, kung anong i-review ko on that time. Yung meron kang list, okay, subject na to, ito i-review ko. Na-review ko nga. Pero hindi naman dun sa point na goal ko na dapat i-review ko totally. So parang, Wala lang din. kasi nadidistract ka din talaga eh. Ang hirap talaga ipigilan ang distraction. Sa akin kasi I made plans. Wow naman. Tingnan mo, meron akong list na Sa notes. tignan mo, starting time 3 p.m. onwards. Tuesday, kailangan kong mag-review ng mga subjects ka. Pero nagawa ko ba? Of course, hindi. Kasi I lack. Hindi nyo na ano yung sa time, ano nyo, kasi wala kayong initiative. Oo nga, yun. Wala tayong initiative to do that thing. May initiative pero walang discipline. Yun Discipline. Kasi nag-initiate ako gumawa ng ano Kaya I stop planning din. Kasi since since junior high school ko mapa senior high school, tapos ngayong college, every time na nagpa-plan ako, wala ni isang na Ako rin, I stop planning. Diba? Instead, I just jot down kung ano yung mga kailangan kong maglagay ng gawin. to-do list. Ayaw ko na. Ako, tinitignan ko Kasi lang. hindi ko talaga na Alam mo kung bakit Pag makita mo yung notes ko, walang na-check sa lahat. Hindi kasi ako sa phone. Literal siya. Ako rin, literal din ako. Kasi nape-pressure ka. Oo. Mas maganda kapag nakikita mo, hindi yung sa phone lang nakalagay. Ako din na ma-motivate. Eh, try mo, Hana, yung nakikita mo sa harap mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Yung sa salamin ko, yung binigay ni Rona, nilagay ko totally dun, tapos nilist down ko talaga yung need ko na gawin. So parang nakakamotivate. Bakit walang check to? Need ko lagyan ng check to. Parang nakakamotivate na i-check ko to. To the point na lahat ng boxes is Ma-cancel out. Ganyan din ako. Sa akin kasi Kaso, bumili ako ang bilis mo burn out. Kasi nakakanibago yung sistema na ganito yung gagawin mo, tapos panibago na naman. So parang ang hirap i-maintain talaga. Siguro kaya ka na-burnout kasi mali yung way mo. Oo, yun lang. Kasi pinipilit ko sarili ko eh. Yun yung problema. Hindi, parang hindi ko naman talaga siya gustong gawin. Need ko lang talaga siya. Parang for the sake of ma-check mo lahat. Oo. Kaya pagka-check mo lahat, pagod ka na, ayoko na ulit. Parang ganun. Parang ganun. Yun nga sa akin kasi nun bumili pa ako ng whiteboard. Para may ma-check. Bumili ako. Pero hindi ko nagamit. Ako, gumagalaw lang kasi ako kung ano. Pag nandiyan yung... Parang yung, ano hindi ko siya ma-explain. Pag-feel mo lang? Oo, pag-feel ko na. may certain time talaga na ganyan na parang, uy, kailangan ko mag-work. Gusto ko mag-review, magbasa. Parang may biglang tutulak Totoo. sa'yo. Ganun lang, doon lang ako gumagalaw. Naman sa akin din. Pero minsan lang kasi motivated ako. Kahapon motivated talaga ako mag-aral kasi nga bored na ako. Pero nakatulugan ko naman. Hindi, ang hirap kasi mag-review ngayon dahil sa init. Sobra. Pero many times na nangyari sa akin yung parang biglang, mag-review ko na, ganun. Pero, tinatakasan ko pa rin. Kasi ayoko nga dumating sa point na ganun. Di ba? Ako, imbes na mag-review ako, naglilinis ako, te. Sublimation. Sublimation. Mechanism mo, sublimation. Yan ang pinaka-positive na defense mechanism. Just positive naman. Oo, positive. Pero pangit mag-over. Ayun lang. Hindi yung meron kang checklist sa harap mo. Actually, hindi checklist yung sa akin. Talagang ginaganon ko, be. Yung tapos ko na. Feel ko, bibili ako ng... Kasi parang Bilhin ka na ng whiteboard mo. talaga, be. Ako, hindi ko nagagamit yung whiteboard ko kasi parang masyado siyang malaki para sa akin. Wow! Feel ko effective lang ang whiteboard kapag Solving. yung isa din, kung tinuturuan mo mismo yung sarili mo ng subject. Kasi yun yung ginagawa ko yun yung effective na learning style sa akin eh. Na parang, ano yung alam ko sa sarili ko, ituro ko ulit ko para ma-remain ko. Kasi yung sinasabi sa mga meme na parang short memory lang yung meron ka. Yung short term memory lang, yun yung meron ako. Actually, yun yung meron ako. Kasi yung mga sa akin, yung mga ang pagit naman yung word na ear. Yung mga other section ng bisaksak nagtatanong sa akin kasi sa tingin nila ang talita-talino ko. pero hindi lang kasi nakikinig ako. Yung problema. So ang bilis ko lang magagets.
last week lang yung lesson, tinatanong sa akin, may nakalimutan ko na. Yun ang problema sa Need mo talaga ng application. Oo, yun. Hindi ako nagbabasa ng theory. Kaya yun yung sinasabi sa mga teacher. Yun yung payo sa akin ng mga teacher kasi most of the time, theories ako bumabaksak. Pero sa solution, doon ako nag-excel. Kasi yun naman talaga gusto ko sa math talaga totally. So parang ang hirap na magbasa ka na kasi hindi naman ako bookworm, ganun-ganun. Parang pag mag-gets mo na siguro yung parang main ng theory, Oo. maano mo na. Pero yun yung problema. Yung kung solve yun ang iniintindi ko, hindi mismo yung theories. Oo. Paano i-solve tong concept na to? Paano i-solve tong concept na to? Yung ginagawa ko. Hindi yung ayaw kong pumasa ng ang kahaba-haba na So, ayaw mo ng concept. no, I hate concept. Gusto mo lang ng ID. Study smart, no? Oo, you have to study smart. Diba? Pero hindi ko alam kung paano mag... Hindi ko rin alam paano mag-study hard. Grabe, parang si Hana yung Kaya, parang wala pa akong kwentang estudyante. Sa buong existence ko na being a student, wala akong kwentang estudyante. Grabe naman. Totoo, parang, at saka na-realize ko kasi hindi ako into yung mga lesson na yan, parang more on ko, tawag ito yung social, for example, yung organization, mas napapansin ko pag between, being, yung parang studying or mag-focus sa org, parang mas magpo-focus pa ako sa org. Diba? Siguro yun yung yun yung, di ba, yung iba sinasabi ko, hindi sublimation ang defense mechanism ko kasi hindi naman ako hindi ako naglilinis ng kwarto. Siguro parang yun yung sublimation ko. Doon ko binubuhos yung hindi sa study kasi ayoko nga, gusto ko nga takasan yung pag-aaral mismo. Kasi, may ganun talaga. Like, ako rin, parang somehow, ang mas fulfilling pa yung feeling ko kapag may nagagawa kong something sa organization kaysa sa meron ako nagagawa sa ACADS ko para sa sarili ko. So, sabi ko, ano kayo problema? Hindi ko alam kung problema ba to or what. Do it's a good thing. Yun nga lang, nanineglect mo yung priority mo talaga. Kung bakit ka ba pumasok sa college? Pero alam mo, pumasok ko sa college para sumali ng org. Joke lang. Iba na yan. Kaya like, Parang grabe naman yung negativity na pinupunta natin sa college. ay, pero hindi naman ha. There are good things naman sa college. May positive side naman Pero parang siya. halos lahat na sinabi natin. Hindi. Diba? Like, That's the reality naman. that's a reality. Diba? Pero syempre, Ang enjoy and talaga ng bad. college. Oo. Like, ang dami mo na nagawa. Ngayong college na parang ang hirap makahanap ng right circle of friends, sa'yo. Meron pa kayo? Gusto ko tayo. Sa akin. Ah, sige. Diba, like, before entering college talaga, kine-claim ko na magkaroon ako ng competitive environment. Diba? Ngayon, nagkaroon ako ng ganun, parang nagsisiyan. Kasi akala ko before, if mapupunta ako sa ganung circle, parang may influence ako, pero hindi. Parang ako yung downside nila. Ako yung black sheep. ng mga competitive people. Ayun lang. Diba, parang, mahirap talaga siya. Mahirap mag-build ng relationship sa new people. Yes. Kasi nga, di ba, parang yung sinabi natin kanina na parang pumasok ka sa isang, yung sinasabi, ikaw ba yun, Za, or si Babu? Yung sabi niya na pumasok ka sa isang place na lahat kayo strangers. So, parang yun na din yun, yung kanina. Parang bumalik lang ulit tayo dun sa topic. Kasi like, you're back sa stage 1, getting to know, getting out of your comfort zone. Alam mo yung nasa TikTok na, what's your favorite color? After years of being with the comfort. Like yung comfortable ka na sa isa, tapos ngayon, kailangan mo mag-back to zero. Ang hirap lumabas sa comfort zone. Ang masama din, nasa stage 2 ka na, tapos babalik ka ulit sa stage 1 kasi sa factors na yun. Ang daming factors kasi kasi in my experience kasi, meron yung first sem, okay na ako, like, I feel comfortable na sa group ko. Then, next sem lang knowing na, ang pangit naman sabihin na word na yun kasi parang, Negative. ano naman gagawin ko, sino naman kikilalanin ko. So parang ang hirap na kaya to the point na parang gusto mo na mapag-isa talaga. Yun na lang talaga. Bakit pa ako magpuput ng effort na makilala yung ibang tao dito para magkaroon ng kaibigan? Kung
kaya ko naman mapag-isa. Yun yung sinasabi ko sa sarili ko na ayoko na maglagay ng effort na makilala sa ibang tao. Baka ganito na naman mangyari sa first time. So, ang ano dyan is, when you're building relationships kasi, kailangan mo tignan din yung ibang tao if they are actually putting effort din na mag-build ng relationship with you. Ganon. Kasi it takes two or many to tango kapag mag-build ka ng relationship. Ang pangit kasi na ikaw lang, nakikita mo na, ikaw lang naman nag-e-effort. No, pass ka na, be. Thank you, next. Diba? Ay, hindi. Pero sa akin kasi opposite to ng building relationship. Sige. Next na ba yun? Or pag-usapan na natin? Sige. ngayon? Okay. Paano mo na? Hindi. Kung kayo kasi you're putting an effort to build relationship. O kasi I just let it flow. Kasi this college, hindi talaga building relationship yung nasa utak ko parang sarili ko talaga iniisip ko like, tawag na nun, parang this college, parang gusto kong mag-build ng relationship with myself. Mas nakikilala ko kasi sarili ko. Tapos, kung ganun yung nangyayari, iba na yung projection ko sa ibang tao. Parang iba na yung way ko on how to build relationship with them. Like, unbothered na ako kung magkakaroon ba, kung magkakaroon ba ng ganung klaseng relationship. Parang, yun. Parang yung sinasabi ni Teresa is, she's Paano ba focusing more on herself Oo. rather than focusing on building relationships than others. Building Kasi, relationship gano'n with naman yun myself. Paano ka makakapag-build ng relationship sa iba kung sa sarili mo hindi mo ma-build? Oo. Diba? Kasi So, you have hindi to mo focus na on yourself. hindi mo na sila kilala. Parang kilalanin mo na lang muna sarili mo bago ka makipagkilala sa iba. Ganun na yung nasa isip ko para magkaroon na ng like ganung connection. So, yun yung priority mo. Oo. You build Ganun. yourself. Kaya nga katulad nung sabi ni Sherwin na yung mapag-isa, every time talaga na nag-aaya yung si friend ko sa akin, marami akong nirarason. Tinatakasan ko sila. Mas gusto ko maging loner. Kapag nag-aaya sila ng, gala tayo, ganun. Parang, natamad ako, ganun. Or may emergency sa bahay, ganun yung sinasabi ko palagi. Kaya ayun. Siguro depende din. Siguro magkakaroon din ng time na kapag nakilala ko na yung sarili ko, kung alam ko na yung way kung paano makipag-build ng sa kanila, relationship sa kanila, parang i-involve ko na rin yung sarili ko sa kanila. It takes stages din naman kasi. So, parang tayo din before, if isipin natin kung paano tayo nagsimula noon. Oo. Di ba So, yung sa gusto akin? mo na intrapersonal ba? Oo, intra muna. Kasi tulad, di ba, nung sa atin, na hindi pa ako masyadong nag-open, tapos nung nagkaroon na ako ng time kung paano mag-open sa inyo, dun na nagsabi-sabi na until ganun na yung nangyari. Naging ganito na yung samahan natin, yung connection. So, it takes time. Mapupunta ka Hindi na sa managal. point na yun. Oo, yun nga. Pero Pupunta ka nasa rin sa stage point. 1 pa rin Ang ano lang ni Teresa is nagfo-focus mo na sa sarili. Sarili niya. Kasi dapat naman talaga. Building relationship din yun. Yeah. Intra. Within yourself. Sa akin naman di ba? Pero iba. Oo. Di ba building hindi building relationship sa akin, building connection. Yan talaga. Kasi as a people pleaser and also, hindi naman sa inamin ko, as a people pleaser and also, year level representative ng program namin. Parang super important talaga na magkaroon ka ng good relationship with your for example, may mga events kasi na need ko magganap ng mga participants. Kapag kasi naging mabuti kasi sa kanila, you can't say no. For example, nung ngayong may event kami nung Monday. Before pa nun, need ko talaga maghanap ng mga sasali sa kunyari for intermission, like yung concert na yung mga kakanta ganun. Kasi kapag you've been good to them, hindi sila magkakaroon ng way na to say no. Hindi naman sa parang kunyari magno-no sila sa una, pero pag maging mabuti yung parang way mo to communicate with them, you can't say no na talaga. Ganun. Kaya sabi ko, nung na-realize ko during that, yung event na yun, sabi ko, sobrang important talaga na magkaroon ka ng good relationship to your classmates tsaka sa mga fellow students na kasi may mga times talaga na sa college na kailangan mo sila. And then,
kailangan mo sila, nandyan sila para sa'yo kasi nandyan ka rin pag kailangan ka nila. Ikaw nga yung advice. Yun din yung take-away ko. Hindi yung take-away ko na sabi ko, kailangan kong mag-build ng relationship or mag-connect sa iba kasi meron talaga tayong time sa life na kailangan talaga natin ng tulong. Kahit sabihin mo sa sarili mo na kaya ko naman, bakit, di ba? Pero you still need other people. Pwede mong pagsabayin yung pag-focus mo sa sarili mo at saka pag-build ng outside. Kasi, for example, sa akin na hindi ako sobrang stable, pero nagfo-focus din ako sa sarili ko at the same time nagfo-focus ako sa outside circle ko. Kasi nga, need kong tawag ito, para kasi makasurvive ka sa college, need mo talaga ng connections talaga and relationship. Kasi, yan yung way to survive. Yun lang ang Though, may mga times talaga na mababurn out ka, madedrain ka kasi different energies yung mare-receive mo. Pero yun din yung pag-focus mo sa sarili mo. Na alam mo kung ano yung mga i-filter mong energy, alam mo kung ano yung ipapasok mo sa sistema mo para you can handle kung ano man yung parang pumapasok sa utak mo, hindi ka guguluhin. Parang ganun. Parang doon na din pumapasok ngayong pag-adjust natin doon sa transition stage. Kasi if you don't try to engage yourself to other people, hindi mo malalaman Diba? Hindi mo malalaman kung hanggang saan yung limit mo. Yun. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi kapag nakilala mo sila, may nalaman kang iba, parang doon ka magre-reflect sa sarili mo, ay, grabe, parang ito na pala yun. Parang may kailangan akong gawin. So, natututo ko rin kasi sa kanila. Pero super important din talaga na mag-focus ka rin sa sarili mo. Pero yun kasi ang pagkakaiba namin ni Tiza. Nung high school kasi ako, dun ako nung parang nag-focus din sa sarili ko kahit na nag-ano ako sa outside. Parang may mga times na inuna ko yung sarili ko para ready na ako sa college. Kabaligtaran tayo, Hana. Mas inuuna ko kasi yung iba bago sa akin noon. So, parang ngayon, Ngayon lang ako nagka-time na kilalanin talaga yung sarili ko. Mas nagka-time. Kaya nga dapat kilalanin. Yun nga sabi. may kanya-kanya. You can't give what you don't you do not have. Kasi naman, may kanya-kanya naman kasi tayong time. May kanya-kanya tayong face. Diba? Pwedeng naman na naglalat ka na yung sarili mo sa iba kahit na yung at what cost yung sarili mo. Mawawala mo naman yung sarili mo. Parang gano'n. Kaya dapat unahin mo talaga yung sarili mo. Hindi, kaya... Oo, totoo. Yun yung, siguro yung pinaka-word dun. Unahin mo yung sarili mo bago ka mag-connect sa iba. Kasi, hindi naman talaga mag-work yung connection mo sa iba kung hindi ka totoo. Kasi kung uunahin mo yung iba, i-release mo yung sarili mo. 'Di ba? Yung peace mo, yung stability, wala talaga maano ka. Ikaw lang ang mahihirapan. Ikaw lang ang mahihirapan. Kapag kunyari inuna mo yung iba, tapos yung time na sobrang lugmok ka na, matutulungan ka ba ng iba? Hindi, kasi ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo at the end of the day. Hindi, parang nasasakop naman din sila. Diyan papasok yung existential crisis, kung yung time management, yung building relationship. Diba? Getting out of your comfort zone. Within dun sa mga problems na yun, like, paano natin siya nako-cope up? Or paano natin siya na-cope up kung na-cope up mo na? Ano yung mga bagay na ginagawa natin? Na-cope up niya na? Na-cope up na. So what are you trying to do to cope up? Go with the flow. Go with the flow. Whatever will be. As much as possible, as much as possible, yun nga, habang maaga pa, kilalanin mo na yung sarili mo, parang gano'n. Kasi yung key, gano'n. At saka, bago ka pumasok doon sa path na kukunin mo, kailangan, yun nga, yung sinabi ni Winwin, yung ginawa niya na, you have to ready yourself. Alamin mo na rin yung consequences ng pinapasukan mo. Or be prepared of whatever. Ako, I'm still trying to cope up. Parang lahat naman tayo still trying to cope up, pero life is all about learning naman yun. Kaya mas maganda. Titigil yan. Parang seize the moment. Kung ano man yung mag-focus tayo sa present, yan kasi yung problema sa akin Parang nagdudwell ako sa future. May naano kami sa seminar kapon, yung a wandering mind is not happy. It's not a happy mind. Kasi ganyan siya ako lagi. I love
kunyari may task na gagawin, lagi ako nag-wonder na yung nag-overthink o kaya nagpaplano-plano na sa utak ko na nababurn out ko rin yung ano ko na hindi ko na siya nagagawa. So dapat, di ba? Parang go with the flow. Kunyari may ganyan, sige gawin mo na. Di ba? Magagawa mo yan. Totoo. You just have to believe in yourself. Sa overthinking part. Ginagawa ko ngayon. Pause. Kasi sabi nung sa kanya, ano yung sabi mo na a wandering A mind? wandering mind is not a Not happy mind. Sa akin kasi nung mga kauna-unahan pa lang ng semester. Very, very deep. Alam mo no, ino-overthink ko agad kung ano yung mangyayari. Wala pa ako dun sa situation hanggang sa nagkaroon ako nung parang momentum na dapat hindi ko gawin to kasi kung anong mangyayari naman regardless anong gawin ko. Kaya yung ginagawa ko na parang tinatry kong hindi i-pressure yung sarili ko. Just do my best at the moment, then whatever will happen, will happen. Yun So, parang focus on the present. Para parang matuto ka sa present and then ready ka na sa future. Totoo yan. Pangit sa sarili ko na na tutok tayo sa future, hindi sa present. Alam din yun sa akin kasi trying to work on kasi ano yun sa kaka-overthink ko, ayoko na siyang gawin kasi ayoko mag-fail. Yes. Alam mo siguro napapansin ko rin yan sa generation natin kasi grabe, sobrang masyado na nating ino-overthink kung ano yung mga possible things na mangyayari. Parang wala masyado tayong tumanda. Oo. Na parang inisip natin agad yung adulthood na hindi na tayo nag-focus sa parang yung adolescence, sa puberty, sa ano. Kasi inisip na natin, yayaman tayo, dapat mayaman na tayo. We're focusing on the future. Hindi sa process, nakatutok tayo sa magiging resulta, hindi sa process na. Which is sobrang nakaka-stress din sa atin minsan na isipin na, ano kayang, syempre Kasi maraming factors kung bakit tayo nag-overthink ng ganun. Maraming reason kung bakit kailangan natin ganun mag-isip. hindi naman siya bad thing somehow. Hindi siya bad thing. Okay rin naman na iniisip mo yung future na, pero huwag sobra-sobra. Kasi ikaw lang rin yung may hirapan. Siguro yun yung maipapayo ko rin sa mga like natin ngayon na wag mo masyadong isipin ko ano yung magiging future kasi Focus ka sa at saka binibigyan mo ng pressure yung sarili mo. 'Di ba? Kasi kapag iniisip mo yung future, ay yayaman ako. Paano kung hindi kayo maman, di ba? Totoo. Yung ganun. Di, biniblame mo na naman yung sarili mo, di ba? focus on your learning, wag sa goal mismo. Focus on your positive learning. Parang may nabasa ako, ewan ko kung sa Ego is the Enemy, yun na book, na sabi kapag masyado to kasi nating inaano yung goal natin, iniisip natin, na pag na-reach na natin dun, yun na lang ba yung end? Parang wala na, okay, na-reach ko na to. Kasi na-reach ko na yung goal. Iniisip natin, maging mayaman lang. Tapos hindi na natin iniisip kung ano yung nangyayari dito sa yung parang hagdan na para bago natin na-reach yun. Parang nag-focus na tayo sa goal na yun na hindi na natin nasisiz kung ano yung nangyayari before mo na-reach nun. Hindi ka nag-learn. So yung parang gist natin dun is you focus on the process instead of the result. Ganun. Kasi nga 'di ba, minsan nasabi na rin ni Hana na you are what you think. Oo. Yeah. You are what you think. Kung ano iniisip mo ngayon, kaya mag-focus ka sa process pero syempre sa mga positive sides of it. Tsaka, konting advice lang. Kung magsiset kayo ng goals, small goals lang. Like, step by step. Step by step lang. Wag kang, like, wag ka, like, Biglang gaganon lang hahakbang. Wag, step by step lang. Imagine maggaganon ka ng hagdan. Di ba parang shortcut sa lahat. Oo, there's no shortcut. Lahat Like, kunwari yung goal mo sobrang taas, tapos parang you're still on the process. Parang, nadidrain ka kasi bakit parang ang tagal kong ma-reach yung goal na yun. So, parang focus ka sa parang yung oras din na tinitig. Di ba minsan kapag brown out, inaantay na ang tagal mag-alas 6, nakakanis. Pag inaantay mo, mas matagal. Pag may ginagawa ka, nagugulan ka na lang may kuryente na. Sabi nga nila, itawag dito, wag mo pinoproblema yung hindi pa nangyayari. Oo, yun. Kasi yan yung laging problema pinoproblema natin yung hindi pa nangyayari. At saka hindi magiging problema ang problema kung hindi mo pinoproblema. At saka, sabi, ewan ko kung nakita ko to sa basta may napagkitaan ako, hindi naman siya problema, ginagawa lang natin complicated. Oo. Diba? Parang teacher na. Kasi it's about how we perceive that
situation talaga. Yan Perception talaga kung paano mo nakikita itong situation na ito. Kasi nakadepende, kunyari, nakikita mo to as sisirain ka. Sisirain ka talaga niyan. Pero pag, diba? Pero pag nakita mo siya as challenge na magiging better person ka, edi mas magiging ganun. Yun yung naging situation ni Win-Win. Yung perception kasi ni Win-Win. Kaya, di ba, question mo yung sarili mo kung bakit. But yun nun, ako okay naman ako sa score ko. Siya ang mas mataas na nga, umiyak siya. Kasi magkaiba kayo ng perception. Di ba? Kasi magkakaiba nun din ang perception. Kailangan, balance ka lagi. Huwag ka maging sobrang kontento. Huwag ka din maging sobrang over sa sarili mo. Kailangan nandyan ka lang. Go with the flow. Kasi don't be harsh to yourself. Kasi at the end of the day, you are the only one who can save yourself. Yun nga, yun din yung, parang yun yung perception namin yun. Ako yung, di ba, yung nangyari sa akin na sobrang harsh ko sa sarili ko. Pero ano nangyari, di ba? Ang lagi kong parang ang motto ko, you are your own hero. You are your own kid. You are your own hero. Yes. Yan talagang lagi kong... Ikaw wala pang hahatak sa sarili mo. Yes. Kaya kahit maraming times na parang gusto ko na mag-give up, parang ganun. Pero tinutulungan ko yung sarili ko kasi hero ko yung sarili ko eh. Parang ganun. Kasi sino? Sino pa ba? Ikaw lang. Alam mo kahit na sabi ko nga, pag mag-attend ban ako ng, magpapa-counsel ako, kahit naman magpa-counsel ako kung sarado yung isip ko, ayaw kong i-accept yung sinasabi, yung ano niya sa akin. Kasi yung mga counselors, nandyan lang sila para makinig sa'yo eh. Kasi ikaw ang makaka-find out kung ano yung gagawin mong solution, hindi sila. Nandyan lang sila to guide you. Parang sila lang yung gaganon sa'yo, huy, may kailangan kang gawin. They will parang wake ikaw you yung huy, may kailangan kang gawin, te. Pero ikaw mismo yung magsasabi sa sarili mo, ay, gagawin ko to. Kasi kahit naman ikaw lang yung makakasave sa sarili mo at the end, ano pa rin kailangan mo pa rin ng someone na to lean on. Totoo. Diba? Hindi ko, kasi no man is an island. Kahit na you are your own hero, no man is an island pa rin. At saka, ang number one talaga, love yourself. Yes. Yun nga, yung Kasi kahit na mag-focus ka sa sarili mo kung masyado kang harsh, wala talaga. So you love yourself. Of being harsh on yourself. Diba sa senior high, sobra kong dinadown yung sarili ko. Pero ngayon nandun ako sa pagta-transition na hindi ako satisfied na ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Kailangan ko maging confident. Kaya alam mo yung phone, yung Spotify ko, puro podcast ng self-improvement. Kasi gusto kong aralin kung naaaral man yun. Gusto kong aralin kung paano ba dapat. Pero need mo mag-introspect din talaga. Anong introspect? Yung looking from within. Parang kausapin mo yung sarili mo. What went wrong? Ano ba yung dapat yung gawin? Kumusta ako? Oo, yun. Diba? Okay ka pa ba? Ganun. Nakakahinga pa ba? Oo, kailangan mo pa rin kumustahin yung sarili mo eh. Matik, ginagawa ko yan. Sobrang ginagawa ko yan. Kaya nga, Hindi mo ginagawa. Hindi ko ginagawa. Kaya nga, Kailangan mo. kapag stress tayo, need natin i-treat pa rin yung sarili natin. Deserve pa rin natin. If that's how we can cope up, then go for it. Alam nyo ba, sa akin ngayon sa college, whether good thing or bad thing yung nangyari sa akin. For example, pag may quiz kami, ganun. After quiz, kahit ang baba ng nakukuha ko or mataas, tinitreat ko pa rin yung sarili ko. Ako nga, nag-ice cream. Diba? Kasi nag-effort naman ako eh. Ewan ko kung sino nagsabi dito, kung si Socrates ba, yung an unexamined life is not worth living. Kaya need mo nga mag-introspect. Need mo pa rin yung sarili Kailangan mo. aralin mo yung sarili mo. Hey, kumusta ka? Okay ka pa ba? O kaya bad day. Okay lang yan. Dito. Di ba? Kapag good thing naman ang galing mo. Ganyan. Parang ako, ina-acknowledge ko lang sarili ko kapag meron akong achievement. Uy, bravo. You have to, yourself. Okay. Okay. Sabi niya, okay. Pero hindi madali ganun, no? Hindi siya madali. Process pa rin siya. Enjoy the process. Enjoy the process. Alam mo, tayo kasi nature natin mga tao na puro salita lang. Totoo. Alam mo yung, oh my gosh, ang gaganda ng mga sinasabi mo, pero hindi mo na-apply. Application, yan din idagdag natin. Application talaga. Kaya nga, di ba napapansin nyo, may mga times na ang galing mo mag-advise sa iba, pero hindi mo ma-apply sa sarili mo. Kasi puro tayo salita eh. Tignan mo ngayon. Pero yung mga napag-usapan natin ngayon,
Iyaano ko talaga. Nasa Try ko process. yung best ko. At least I knew different sides of things. Alam natin niyo- yung consequences ng yung mga sinabi niyo actions. kanina, take ko yun. You're as aware an pa rin na advice. Ikaw rin, Babu, you Pero take hindi that. naman kasi agad You yun. have to recognize yourself. I will try. At least you try. Mas magandang nag-try. Oo, at kasi least still you try hinayaan mo doing na lang. nothing. At least you try. Grabe, no? Yeah. So, parang ang pinaka-gist Grabe naman. ang pinaka-gist nung ano natin is it takes time and process. It takes time and process. At saka, yun nga, kailangan mong i-recognize yung mga factors na nangyayari sa'yo. Part of life talaga na ano. Appreciate yourself. Part of life talaga ang downfall. Ang ano, hindi naman always good. What is Hindi life always, without oh, downfall? Hindi always happy, hindi always sad. Season yan. So, ano Season masasabi natin sa mga... Ang daming Kaya may na-realize ako. ano? Na-realize ko na, ano yan. Kasi, pero feeling ko na-realize nyo na yun dati pa. Pero ako kasi, ngayon ko na na-realize na failure isn't always bad. Ay, tama. Totoo. Natututo ka dahil sa failure. Don't be afraid of failing. Kasi, Don't be afraid of kasi doon ka mag-move eh. Kasi tsaka ano, Thank you, Jeds, for letting me realize that. mag-fail, ano siya, like, hindi mo na igagrab yung mga opportunities na nakaharap sa'yo. Oo, kasi takot ka na eh. Kasi natatakot ka na what if mangyari na naman. Parang it's part of staying sa comfort zone mo. Kasi alam mo, pag nasa comfort zone mo, hindi ka mag-feel, hindi ka makaka-experience. Safe You're safe. Yun yung mali sa akin dati. Kaya maganda talaga lumabas sa comfort zone. Diba? True. May experience ako recent lang, di ba, bobo ko mag-edit. Tignan mo, second highest yung na-edit na. Hindi na judgemon. Wala na, naggaganon din. Kasi nga, ano you become what you think. Kapag iniisip mo kasi di ka magaling mag-edit, di ka talaga. Thank you dun sa Ay, alam nyo, sa akin. may napanood din. Alam mo, di ba si Triza? Ay, wait lang. Di ba si Triza that time, naghihingi siya ng help. Na, ay, mag-edit tayo. Ay, te, bahala ka dyan. Gawin mo mag-isa, kaya mo yan. Kaya ko naman. O, di ba, kaya mo naman eh. Wait, may sabihin sana ako eh, pero nakalimutan. O, yun nga, you are what you think. May napanood ako nun na, ewan ko kung saan ko nasa YouTube ata, na sabi niya, wag mong sasabihin sa sarili mo as a joke. Na, kasi di ba lagi natin sasabi, ano ba yun, ang bobo ko talaga. Sabi ko na. Ayun nga, di ba, ang bobo ko talaga, ganun. Pero sabi nila, ang laki palang factor niyan sa sarili mo. Hindi mo lang napapansin. Kasi yun na yung yun na yung nare-resonate mo sa sarili mo. So, instead of being... Yun na yung nakatatak sa isip Oo, mo. Instead of tingin mo, yun ka. Instead of saying bobo, parang sinabi mo lang na, ay, parang ang hina ko dito sa part na to. Di ba? Parang ano kang Oo, di ba? Para makaya ko na next time. Sa Ano part din ko eh? kasi parang it's my Coping way to like, ano na yun? Cope. Kaya nga, instead of saying, ang bobo ko talaga, sabihin mo, parang, ang hina ko dito part. It's my way to justify my weaknesses. Kasi nga, iba na naman tayo ng perception. Like sa math, lagi ko sinasabi sa sarili ko, sa mga katabi ko, uy, bobo ako sa math, ganun ako sa kanila. Hanggang sa totoo nga. Pero let's work on that. Yun nga yung ano doon. Siguro yan ang main. Change your perception, please. Oo. Di, kaya ko to. Dapat ganun. Kaya ko to. Kakayanin. Kaya nga, di ba, ang weird, pero guys, ang bilis ng oras for me. Ang bilis ng oras kasi parang kailan lang iniisip namin. Di ba, iniisip namin, ay, ano kayang course ko? Totoo. Makakapasa ba ako? Ganun. Alam nyo, guys, sa mga aspiring dyan, college, incoming college. Alam nyo, Na-meet ko lang it's normal. Kung ano man yung nafe-feel nila right now, it's so normal. Pero magugulat ka na lang, tignan mo, second year ka na. Gulat na ko Isa rin sa Ay, imagine may mga kabatch, ay sila kuya, graduating na sila ngayon. Di ba? Which, si kuya Sir Ray, di ba, grade 7. Ay, si Sir Ray, grade 12. Sila, grade 7 tayo. Tignan mo, pref na namin ngayon. Ang bilis lang. Ang bilis ng panahon lang. So, yun nga, i-enjoy mo lang kung ano yung meron sa'yo ngayon. At saka ang advice ko din kasi nung senior high ko, sinasabi ko, ay hindi, enjoyin ko na muna to. Pwede ka naman mag-enjoy habang tinuturuan mo yung sarili mo para ano yung tawag ito, maka-fit in ka sa competitive
parang competitive world. Kasi parang ibang mundo na kasi ginagalawan pag college. Need mo nang makipag-compete. Hindi naman sa, parang competition to yourself na lang. With yourself. Yun nga, yun sa atin lang, yun lang, wag lang tayo mag-settle for less. Yung parang, syempre, dapat may goal din tayo, pero by process, wag yung agad-agad. Yun lang. Wala namang shortcut. Tsaka choose what you love. Kasi ako, wait lang. Ako, teka, yun nung grade 12. Kasi lagi ko yung kasama. Ang pinili ko medtech, yun ang first choice ko. Pero alam ko na hindi talaga ako matutuwa sa medtech. Parang gusto mo lang na, kasama ko sila. Parang gusto ko lang na mayroon akong kasama. Pero nung nag-late ako, nag-reflect ako. Tapos inisip ko na kung magiging masaya ba talaga ako sa medtech. So, tapos na-realize ko na hindi. Ayoko ng medtech, hindi ko siya gusto. Wala akong interest doon. So, yun, lumipat ako. Ay, tita. Ayun, pumunta ako sa program ko ngayon and nakikita ko naman yung sarili ko doon sa program ko ngayon. Yeah. Ay, maganda din yung ganyan. Kasi di ba before ako nag-enter ng college, undecided ako, di ba alam mo yan? Tapos late ko lang na-realize na gusto ko pala talaga mag-psych. As in, explore ko na lahat ng courses, na pinlano ko na lahat. Tapos late ko lang na-realize na Tapos ngayon, never pumasok sa isip ko na mali ba itong course na ko, kahit na meron yung sinasabi ni Kristen na Roman Empire ko. Yung what if nag-take ako ng business course. Pero kahit na iniisip ko kasi yung what if nag-take ako ng business course kasi yun naman yung strand ko nung senior high. Meron pa rin, nasa puso ko pa rin na gusto ko talaga ipagpatuloy ang psych. Parang mag-i-strive pa rin ako for the best kasi yun yung gusto kong course. Ako naman, grabe, sobrang dami kong pinagdaanan dyan sa picking of course na yun. Kasi ang dami kong gustong gawin, babe. Diba? Kasi iniisip mo kasing kaya mo lahat. Yan yung sinasabi ni Sherwin kanina. Pero kasi sabi ko, feel ko kung mag-psych ako carry lang, sabi ko. Carry lang, sabi ko. Pwede rin naman mag-medtech, ganun. So, parang ang ginawa ko na lang nun is, kung ano yung mauna, kung sino yung mauna, sige, grab. Ganun na Pero nauna ang psych, pero pero kasi ng medtech. 'Di ba? Guys, ang weird talaga kasi 'di ba nga as in full ko nun mag-isa talaga ako pumunta mag-enroll ng psych. Tapos for enrollment na ako as in nakapila, parang 2 beses at akong pumila ng pagkahaba-haba. First pila ko, nakaabot ako doon. For enrollment na ako as in for enrollment na, so for psychology. Like as in for enrollment pa, pero sabi kasi, kailangan niya tayo pa-xerox. Okay, so, umalis na naman. Girl, nagpa-xerox ako. Pumila na naman ako. Pumila talaga ako na ang haba-haba na naman. Tapos, hindi na naman ako naka-enroll. Kasi kailangan ng So, sabi ko, ala, Lord, bigyan mo ko ng sign. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng sign kasi ba't hindi mo ako pinapa-enroll? Sabi ko. Tapos, sabi ko, sige, babalik na lang ako kapag meron na yung grade ko, sabi ko. Kasi, sabi ko sa sarili ko, mag-enroll na ako sa psych. Pero kasi few days after, biglang lumabas yung result ng medtech. So sabi ko, Lord, ito na ba yung sign mo? Sabi ko, ito na ba yung sign mo, Lord? Sabi ko, baka ito talaga yung para sa akin. Nare-direct ako kasi sabi ko, baka ito talaga yung para sa akin. Ginagastite ko ng sarili ko, ewan ko. Pero okay lang, kung ano man yung pinili kong choice ngayon, hindi naman ako nagsisisi doon. Yun nga, kasi I'm just going with the flow. Ako din, actually, hindi mo na ako nagpa-interview sa program ko ngayon. Pumunta muna ako sa psych din. Tapos binaitlist nila ako. Tapos nung pumunta na ako magpa-interview dun sa program ko ngayon, pagkatapos ng interview, sabi nila sure na yung slot ko. O di, parang, grab the opportunity. It's the universe's way of saying na para dito talaga ako sa program na to. Ganun. Actually, nilito-lito pa ako ni Lord. Grabe talaga yung roller coaster of emotion ko nung time na yun. Kasi di ba nandun na ako, hindi mo na ako naka-interview kahit nakapila ko nun. Kasi sabi nila, hindi ka pwede kasi second priority mo lang ang psych. Sabi ko, ala, baka wala na talaga. Kinakabahan ako. Alam niyo, balak ko na pumunta ng architecture. Wow, ganyan lahat. Oo, balak ko na pumunta ng architecture kasi sabi ko, kung hindi talaga ako tawagin dito, hindi talaga din sa akin ang psych, sabi ko. So, cancel medtech, cancel psychology, punta ako architecture, sabi ko. Tapos, maya-maya, pasok ka, sabi nila. Ala,
oh my gosh, Lord, sabi ko, thank you. Sabi ko, hindi kasi talaga pwede sa second priority. Kasi ang daming nag-enlist for psychology. Maraming may gusto na hindi pasok yung percentile nila. Oo, so sabi ko, Lord, binigyan ako ng opportunity. Ito na ba? Sabi ko na naman, Lord, ito na ba? Tapos ang ganda ng flow ng interview ko sa psychology. Like, regardless, sabi pa, yung question pa sa akin dun kung gusto mo talaga ang psych, bakit nasa second priority mo lang? Tapos alam mo yung sagot ko dun, sabi ko, hindi naman ako magkakaisip ng second priority. If settled na ako dun sa first, siguro pwede rin na ito, sabi ko. Dun natuwa din yung nila dun. Yung dean nila. Kasi yung dean nila yung sa akin interview. Tapos alam mo, ang ganda kasi ng approach sa akin ng dean nila. Nasabi niya, alam mo, parang dito ka talaga. Sabi, Lord, parang ginising na naman ako nung time na yun. Sabi ko, okay lang po ba kasi second priority? Hindi. Mag-enroll ka na ngayon na. Sabi nung dean nila, like, mag-enroll ka na ngayon na. Binibigyan na kita ng ng form. Sabi, shock, sabi ko. Diba? Sobrang roller coaster of talaga yung na-experience ko ng pag-enter ng college na yan. Pero at least nandito na ako. Okay na ako dito. Kahit sobrang stressed ako, okay lang. Kasi yun naman Panindigan mo. Accountability. Diba? Ano pa nga ba? Isa din sa may advice natin sa mag ka ng madaming options. Na schools, yan yung naging problema sa akin, di ba, sa Baguio sana, tapos hindi ko tinuloy. So, finokus ko lang na school dito sa Cagayan. Isang school lang, yung school ko ngayon. Pero nagsisisi ako na dapat pala nag-try pa ako sa iba. Kasi di ba nagkaroon pala ng problema sa system nung nag-register ako sa CSU, kaya hindi lumabas yung name. Pero hindi ko naman talaga plan na mag-CSU. Gusto ko lang i-try. Pero yan yung parang pinagsisisihan ko ngayon na hindi ako nag-try ng maraming school. Sana pala tinry ko yung madami para nagkaroon ako ng madaming option, hindi nag-focus lang sa isa. Ako rin, ganyan din ako, nag-focus lang ako sa isa. Kasi gusto ko talaga dun. Yun din. Gusto ko talaga dun. Gusto, na-recommend lang sa akin yung school. Gusto ko kasi talaga. At saka parang ayoko kasi ng hassle. Naman, mag-exam na naman ayoko mag-exam. Puro exam na lang. Kasi nga naniniwala ka na naman sa sarili mo. Dito naman makakapasok naman ako dito. Kaya nag-focus na ako dun. Tapos yun, ngayon, yung ending. Pero okay lang. Panindigan, guys. Panindigan. Charot. Relax na. So yun. Yun lang naman yun. Yun lang. So, ang keyword natin, application, discipline, Acceptance. love yourself, go with the flow, seize the moment, enjoy the process. Life is all about learning. A wandering mind is not a happy mind. Failure is a Success. Failure is before entering yung sa college, marami ka talagang pagdadaanan. Pero the universe will direct you. Yes. Dun sa kung saan yung para sa After you enter college naman, hindi naman ibig sabihin nun tapos na yung mga pinagdadaanan diba? mo. There is something bigger pa. Kumbaga nasa gitna pa lang yung Actually, start ka pa lang Point pa lang. Yung starting pa lang. Diba? Dapat maging ready ka lang sa mga mangyayari kasi tulad ng sa akin, before ako nag-enter ng college, sabi ko mentally stable. Di ba, Tapos, okay lang. Pero, yun nga, dapat ready ka lang sa mga pwedeng mangyari. Be resilient. Di ba mostly di ko naman sinila lahat yung mga tinatapos silang courses, yun na yung mga trabaho nila. Diba? Yung iba nga, mag-iiba nga. Yung iba nga, engineer, nag-medicine. Diba? Yung iba, nag-law. Accountancy, naging medicine. Oh, diba? Teacher, naging police. Nursing, ang daming nagtatap sa bar exam na nursing. Kasi nga, hindi mo ang learning, hindi naman mag-end yan after that. Kasi life is all about sinasabi learning. ng society. Kahit nag-graduate ka na, mag-aaral ka pa rin. So, yun. Yeah, yun. You have to be ready. Ready yourself. Sana in the future, manonood kami sa i-rewatch namin itong podcast namin na ito, and then sasabihin namin, grabe ang layo na lang narating natin. Parang dati lang ito yung pinag-uusapan natin ngayon.
Iniisip na natin, uy, saan kaya tayo magbabakasyon? Sasakyan. What if bili tayo ng ticket for... Hindi tayo sasakay sa sakyan niya kasi convoy tayo. Yeah. Ay, tinatamad ako mag-drive. Ay, may driver ka, diba? Ay, oo pala. Ay. Naka-day off siya. Ang sarap lang na may babalikan. Uy, punta kayo sa binyag ng anak ko. Sige, sa inyo yan. Guys, anniversary ng company ko. Ay, isa rin pala, build a support system. Kunyari, sila ang support system ko. Sana hindi tayo Kasi kayo, kayo mismo kasi yung parang magiging, alam mo yun, magiging witness ng progress nyo eh. Tapos in the future, sila din yung parang magiging makakausap mo na, grabe, ikaw dati ano ka lang. Parang iniiyakan mo lang yung ganito. Tsaka sa atin, if ever man na may isang bumaba, sana iangat natin paakyat. Like, that's the goal. wag natin hayaan na yung isa sa atin nasa ganun, tapos kayo enjoy nyo lang. Yeah. Yun naman yung ano natin dun. Pero sana walang magbago sa samahan natin talaga. Like, ito yung pinaka-hino-hold ko na kayo na lang kung wala akong jowa, sana kayo na lang maging long-term relationship ko. Parang sa lahat ng pwedeng mawala, sana hindi kayo isa sa mga mawawala. Di bale nang walang jowa. Basta meron kayo, okay na yun. Kasi iba talaga yung comfort na makukuha mo sa mga ganitong kind of. Alam mo, sa susunod natin pag-uusapan yan, yung kung paano nyo ba na-handle yung mga differences ng isa't isa. Kasi ang laki namin, guys. 11 kami sa group. Dami namin sa Sa susunod natin yan, sobrang dami naming. Tapos dati, hindi namin gusto isa't isa. Ay? Di ba? Kumbaga, strangers tayo. Like, ang nakikita. Love and hate, yeah. Actually, gumawa pa ako ng GC na wala siya. Diba? Guys, ako yung mga... Yun yung mga susunod na. Yun sa next, Oh, grabe ka naman, di kita yung naano ha. Uy, ito yung parang... Let's sacrifice. Mag-aaral pa kami.